Sama-samang sumamba at nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos ang isang angkan na iminulat ng kanilang mga magulang sa pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Panoorin natin. Ang muling pagkikita ng mga magkakamag-anak, magkakapatid, magpipinsan, magtulog, magbiyahin, pagtatagpo ng mga apo, ay maituturing na ligayang hindi malilimot. Kaya't isang hamon para sa mga mahal sa buhay na nasa malalayo ang minsanang magkita-kita sa isang dako. Ito ang sinikap isang katuparan ng angkan ng Del Rosario ng Anao sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Nang kanilang isagawa ang isang family reunion. Upang maging makabuluhan ang kanilang muling pagkikita-kita, sa dako ng gusaling sambahan nila, ipinasyang magtagpo. Sumulat po ako sa tagapamahalang pangkalahatan para humingi ng pahintulot sa nasabing pagtitipon. At ang gusto po namin ay hindi basta reunion. Gusto po namin tanging pagtitipon o pagsamba na pinakapagpapasalamat na rin po namin magkakamag-anak. Si kapatid na Angel ay isang ministro. Ayon sa kanya, ngayon lamang siya nakarating dito sa Anao. Bunga ng sari-saring pag-uusig noon, kaya nilikas ng kanyang mga magulang ang dakong ito. Napadpad kung saan-saan ang mga magkakamag-anak. Ngayon lang po ako nakapunta dito buhat nang mag-evacuate kami dahil sa pag-uusig dito. Kwento ng mga magulang namin at saka ng mga nakatatandang kapatid po namin. Ang pag-uusig po ay sa mga taong labas na ang sabi nila ay isang hukay lang yung angkan namin kapag sumunod sa pasya ng pamamahala. Talagang nag-aantay na kung anong mangyari. Yung mga tatay namin, mga tiyoin ko, yung tatay ko, natutulog, hindi namin alam kung saang barangay. Nagkawatak-watak kami talaga. Ang bahay matanda po namin, ng matanda, iyan ang dating bahay sambaan. Kapatid ng nanay namin, may tindahan siya, may sasakyan sila. Nagbabayad ka na, hindi ka pabibilin, hindi ka pasasakyan sa mga sasakyan nila. Hindi kausapin, hindi kami kinakausap. Dahil sa iglesia kami ng Kristo. Nakabuti naman yung pagkawatak-watak namin. Pagkakita namin ngayon, puro professional na, malalaki ng bahay. Bungas ng paninindigan ng tatay namin. Tuloy yan, hanggang sa mga anak. Yun ang pinagmamalaki ng tatay ko, yun ang legacy namin. Isa na ulo siya na nagpapasalamat namin hanggang ngayon. Iglesia ni Kristo pa kami, malakas, hindi naman kami napisala sa mga bata nilang hindi magandang yun. Isa si kapatid na Florendo Angeles sa angkan ng Del Rosario. Isa rin siyang ministro ng Ebanghelyo. Kinukwento sa akin ng aking yumaong magulang na nung sila'y mapuberti sa iglesia, isipin po nyo, hindi sila pinasasakay sa jeep, hindi sila pinaiigib sa tubig. Talagang nagkaisa yung buong baryo na usigin ang mga ito. Pero hindi po nagpatalo yung lahi po namin. Talagang nanindigan po sila. Meron pa nga pong pangyayari sa kanilang pagtulong sa pagpapalaganap. Nung po masigla na rin sila eh. Nangingibang baryo ho sila para makapagmisyon. Kasi doon sa baryo nila, talagang nagkaisa po yung mga tao. Kaya hindi nila mamimission yung mga taga ron. Kaya lumilipat sila sa mga barabarangay ron. May pangyayari po yung peace time po yun. Nung sila ay nagmimisyon, hinarang sila ng buong baryo. At gumuhit sila ng isang mahabang guhit na sinasabi ng mga tao, hanggang dito lang kayo. Pagka lumampas kayo riyan, di na namin alam ang mangyayari sa inyo.
yung kanilang matibay na pananalig, kung saan sila nagpunta, dala-dala nila ang kanilang tungkulin, yung kanilang pagpapahalaga sa pagsamba. Basta't ang kwento nga po nung magulang ko, ang ibinilid po sa kanila ng aming lolo na kung kahit saan sila makarating, ang lagi nilang hahanapin, yung pagsamba. Yun po yung naipamana sa amin. Yung sa amin po, yun din ang itinuturo namin sa aming mga anak, na kahit may ligalig, kahit may bagabag, ang unahin yung tungkulin. Ganun po hanggang ngayon yung ginagawa po namin, dahil sa ang alam po ng aming lahi, ng aming pamilya, na hindi kalugihan ang paninindigan sa pagka-Iglesia ni Cristo. May nakalaang biyaya, lalo na yung buhay na walang hanggan. Palibhasay sa iglesia na nagkaisip at lumaki ang sumunod na henerasyon, kinikilala ng pamilya ang halaga ng mga salita ng Diyos. Ang pinagkaisahan ninyo at hiniling sa ating tagapamahalan ay pinagtibay po, at ito ang katuparan na pagtitipon ng inyong angkan. Kalapit nito, malugto pong ipinararating sa inyo lahat ang pagbati ng ating tagapamahal at pagkalahatan sa inyong angkan. Second generation na lang po yung mga nandito at third, fourth generation po na mga Del Rosario. Matagal na rin pong panahon na lumipas, nagkahiwa-hiwalay, pero nagpapasalamat po kami ngayon sa dakilang araw na ito na nagkasama-sama po ang kanang Del Rosario. Nagpapasalamat po kami dahil sa ngayon po, nagkakita-kita po kami lahat na magkakamag-anak ng buong angkan ng Del Rosario. Salamat po, pinagkalooban po kami ng magandang panahon. Sana palagugan pa ang aming buhay na ang aming pagsama-sama sa aming mga angkan magpatuloy hanggang sa sana lahat ng mga lipi ng Del Rosario makitikita sa langit. Nagkakaisa kami ng hinihiling sa Diyos na lalong basbasan ng aming lahi, patatagin lalo sa pananampalataya, yung aming kani-kanyang pamilya ay lalong tulungan ng Panginoon Diyos na makapanindigan, yung panindigan at ipinakita ng aming mga lulo. Yun ang sana'y maitaguyod po namin na kahit magkakalayo kami ng lugar, ay ang aming hiling sa Panginoon Diyos ay magkikita-kita kami nawa sa bayong banal na ipinangako ng Panginoon Diyos. Nagkahiwa-hiwalay man dito sa mundo, bunga ng pakikipagsapalaran, sumasampalataya ang buong angkan ng Del Rosario na darating ang panahong muli silang magkikita-kita sa bayang banal, ang tunay na tahanan ng mga hinirang ng Diyos. Higit pa sa kayamanan, mga ari-arian at edukasyon ang minana ng angkan ng Del Rosario na napanood ninyo. Ang pananampalatayang ipinamana sa kanila ay siyang pinakamahalagang pamana na maisasalin ng isang magulang na Kristiyano sa kanyang mga anak. Isang pamanang walang katumbas. Magbabalik pa po ang palatuntunan ito.